Sino? Iba talaga yung mukha ko pag walang makeup. Hello! Good morning or have a good day to all my kabesties and buddies around the world. I'm here, Bestie Buddy. Welcome back to my channel. So anyway, mag-i-start na tayo. May gusto lang akong bibigyan ng reaction sa sarili kong video or hindi ko naman sinasadya yun eh. Yung dumating lang na ano yun eh, karanasan. Kailan lang nangyari nung Sabado. So ito yun. Tuwing Sabado kasi meron dito tinatawag namin na dumpster diving, which is pamumulot ng mga libreng mga damit, mga sapatos, mga kung ano-ano mga babasagin. Maganda dito yung mga tinatapon nila kasi mostly mga branded na mga damit, tapos may magaganda yung mga babasagin. So kami, yung ginagawa namin tuwing Sabado ng gabi, namumulot na lang kami, 'di ba? Kasi libre na nga. Bakit pa kami bibili? May libre na nga. Ay, ano ba 'yan? Tapos tuwing Sabado or dalawang Sabado na, dalawang week na, or every Sabado noon, itong past week, is hindi ako nakapunta kasi nga busy ako. So, nung Sabado, last night, pumunta ako, sinadya ko na maaga na pupunta doon para naman makarami ako kasi gusto ko nang maipadala yung box ng solid supporters ko na si Ate Yet Oyango kasi ano na to, nung una pa akong nagbibigay ng mga, anong tawag dun? Ng mga ayuda, talagang sinabi ko, at saka nung una pa akong pupunta doon sa ukay-ukay, sinabi ko talaga na para kay Ate Yet yung nakukuha ko. Pero hanggang ngayon, wala pa akong naibigay. So, yun, uunahin ko muna si Ate Yet na bibigyan. So, ngayon, ang nangyari, hindi pa puno yung box niya. So, gusto ko kalahati ng box niya is galing doon sa ukay-ukay at saka yung mga nakukuha naman talagang magaganda siya at saka yung pangpuno ko na siya yung konting groceries at saka yung meron pa siyang yung mga damit din ganun para meron din siyang maibigay sa kapitbahay kasi ngayon si Ate Yet kung ano binigay sa kanya hindi lang pang sarili niyan kasi nabigyan ko yan dati eh. Tapos binibigyan niya rin yung kapitbahay nila. So, anyway, ganito ang istorya. So, dumating ako doon ng maaga, alas 8. Nag-ikot-ikot muna ako, nagtingin-tingin ng mga paninda. Tapos, dumating yung oras ng alas 9 na ng gabi. So, alas 9 na ng gabi, that time, busy na kami na namumulot kasi nga meron nakitang-kita mo naman na tinatapon na yung mga damit, mga sapatos, yung mga tindero. So, meron din talagang that time pa naman, wala pa namang mga tao masyado. Wala pa yung mga kasamang namumulot. Kasi minsan, marami talaga yung namumulot tuwing alas 9:30, alas 10. Kaya sinadya ko pumunta doon para makarami rin ako. Kasi nga, tuwing pupunta ko doon, late na, mga 9:30, minsan traffic, makarating ako doon 9:45. So, ang saya-saya, 'di ba? Syempre may buntun-buntun na yun eh. Kitang-kita mo yung tinatapon na, tinatawag ka pa nila. Minsan din mga kababayan natin, mga ibang lahi, tinatawag ka nila, ayun no, mga balas. Balas kasi, ang tawag dito is free. Ngayon. So, ang saya-saya ko. Ako pa naman yung taong friendly, yung maingay. Pag masaya talaga ako, yung masaya talaga nga. So, di pulot-pulot ako, kitang-kita ko, nilapitan ko yung sapatos kung saan galing doon sa loob na meron silang pesto doon, tapos nilalabas niya sa pesto nila sin sapatos. So, kinuha ko yun. Pero, before that, sumusunod na itong lalaki na, yung lalaki na nanananching sa amin, pero meron na siyang issue na nanghipo talaga siya ng ng likuran puwit sa sa kababayan natin. So ako naman yun, inignore ko na. So kasi dito naman mahirap din kasi yung involve mo yung sarili mo minsan sa problema kasi nasa ibang bansa tayo at iba talaga dito
kaysa sa sarili nating bansa. So, doble ingat naman talaga. So, ayun, namumulot ako, pumupunta sa likod ko yun. So, ini-ignore ko lang yung lalaki. So, anyway, di tinawag ako ng ano na yun. Merong video mamaya na tinawag ako ng tindero na yun. Napupunta ako dun sa mismong pesto nila sa loob. Kasi busy din siya na kinukuha yung nasa hangeran na ilagay niya sa balot nila. Yung nagbabalot na rin sila. So, may nakita ako doon na pagpasok ko doon, so iniwan ko yung bag ko sa mismong harap. Pagpasok ko doon, nakita ko yung sapatos na Vans. Meron siyang black at saka meron siyang maroon, color maroon. So, ayun, ang ganda nun, ganun. So, inuna kong kinuha is yung panloob na mga, yung panloob na na tsinelas. Ganun, tsinelas bang tawag dun? Basta, yun na yun. Para sa pambahay, ganun ba? Nasuot natin na tsinelas ba yun? So, yun ang kinuha ko. So, pagpasok ulit ng lalaki, ng tindero, so, sinabi ko sa kanya na ukoy. Ang ukoy kasi dito is parang kuya, brother. Sabi ko, ukoy, anashilhadi. Yung binabanggit ko, yung dalawang pangloob na tsinelas, pinakita ko sa kanya, okay, shil, sabi ng ganun. Pero kukunin ko din yung Vans. So, ganito yun. Nilagay ko dun sa basket ko paglabas ko. May tumayong lalaki doon na nandun. Talagang inaantay ako na lumabas. Yun na yung sunod-sunod at nanghipo din ng pit ng kapwa nating babae. So, ayun. Ang saya-saya ko, 'di ba? Parang hindi ko siya nakita. Nakatayo na may hawak na supot na namumulot din siya. Ngayon, sabi niya sa akin, saan ang bahay mo? Sa Mabola, sa ganito, yung may binanggit siyang lugar, tapos sabi niya sa akin, come, welcome, sabi niya ganun. So, yun iba yung tono niya sa akin, kasi dati pa, nung sunod-sunod, tapos nagtatanong siya kung magkano, siyempre sa atin, mga babae, masakit yun kasi ang tingin nila sa atin, iba yung tingin nila sa atin, yung ang baba talaga ng tingin nila sa atin di ba? Porket yung ganito, Pilipina lang tayo, tapos yung ang tingin nila sa atin, ang baba, so masakit yun So, ako naman, hindi ako makapagtimpi. So, sinabi ko sa kanya, manyakis tong lalaki na to Ngayon, so, tiningnan ko siya. Siya, tumatawa lang siya. Alam mo yung, yung Makati na lalaki. So, pumasok ako. Hindi ko na siya iniisip. Iniwan ko ulit yung bag ko doon. Yung mga damit doon sa baba, talagang binibigay na yun ng tindero. Tapos yung tindero naman, busy naman na nag-iimpake na siya. Tapos di nakakuha ako ng mga damit sa baba. Ang gaganda pa naman ng kinuha ko. So yung Vans na sapatos dun at saka yung Vans na dalawa na sapatos na dalawa na kulay black at saka maroon, iniwan ko muna dun. Kasi yun ang last kong kukunin. Tapos, ngayon, ang mahal kaya ng Vans. At saka yun original na Vans yun bihira lang kaya ako makakita ng Vans na sapatos. So ngayon, nakuha ko yung mga damit. So paglabas ko doon sa na yun, sa loob ng tindahan ng tindero na yun, na Indiano, pa niya, iniwas niya pa sa akin yung karton na may mga laman ng mga hanger. So paglabas ko, nakaupo na yung lalaki sa mismong harap ng basket ko. So ang ginawa niya, pagdating ko doon sa labas na, kung nasaan nandyan yung basket ko, nagulat ako, nakaupo na doon sa mismong harap ng ng basket ko. So ngayon, di paglagay ko ng damit doon sa basket, talagang sinadya niyang inantog yung ulo niya dito sa noo ko. Tapos sabi niya, sinuhada, yung sinisilip niya yung dito ko. Tapos sabi ko sa kanya, sinuhada is ano yan, ganun sabi niya. So nababastusan na ako, syempre sinadya niya na yun masakit kaya yun mauntog ka ng ulo. Tapos, ano yan, ganun. Yung kasi medyo open dito Hindi naman as in open, medyo open siya dito Tapos, nakamas pa ako sinabi ko sa kanya, bakit? Anong nangyari siya? Bakit ka pumunta sa harap ko? Ganun, yung baga parang galit na ako. Alam mong ginawa niya? Talagang ninervyos siya kasi napahiya na siya Minsan kasi may mga lalaki na hindi nila matanggap sa sarili nila na yung mga nakaugalian nilang gawain, ganun. Yung alam nyo, yung pambabastos sa mga babae. Minsan kasi, ini-ignore na lang ng mga babae. Hindi porket ini-ignore ka ng ibang babae, may mga babae din na palaban.
Lalo na pag alam ko yung lengguwahe nila dito, masakit din kasi yun sa atin eh. Lalo't hinipuan niya pa yung unang kababayan natin. So ngayon, pumunta siya sa akin, akala niya siguro, basta-basta na lang niya ako nababastos. So, ayun ang nangyari. Ala, nagwala siya. Maipapakita ko ngayon yung video. Nagwala siya, kinuha niya yung mga ano ko, tapos hinila niya yung bag ko, kukunin niya sa akin, na ninakaw ko doon, na idalhin niya daw ako sa ano yun, sa kalaban, sa pulis para ano, pahuli daw kasi nakaw ko daw yun. Eh, kitang-kita yun na binigay talaga ng tindero. Kasi nga napahiya na siya. So, ayun, nakakatuwa lang kasi nga nag-ano siya eh, nanggagalaiti. Yung siyempre napahiya na siya. Tapos nanggagalaiti, kinuha lahat yung tinapon, sa kanya daw yung sukharat, sa kanya daw lahat ng ano dun, ng mga paninda, which is kasama din namin siya na namumulot ng mga libreng damit doon. So ito, what's this? Tinatapon na niya. Ayan, tinatapon na niya. Ang ganda. Oh. Hada, hello. Ayaw. Oh, diba? Ayan. La, karban. Hada, hello. Hada, hello, mga ito. Ayan, susuk na natin dyan, oh. Susuk na dyan, oh. Kuha ko, ang ganda. Ayun, oh. Ayaw na niya. Oh, Vans to. Ganda kaya. Ayaw na niya. Ganda. Ano to? Yan o, Vans. Vans kaso lang ano, ayaw ko yung kulay. Vans to, oh. Ayan, oh. Ayaw ko kasi yung kulay. Oh, walang Paris to. Debenhams. Oh. Yung Paris niya, oh. Kunin ko na nga ito. Yan, oh. Ang ganda. Ukoy. Ana Shil. Yalla. Ah? Tumanyakis naman tong tao na to. Ayan, oh, manyakis. Ayaw na naman. Tapon na ni Kuya ko. Oh. Ayan, oh. Tatapon na niya. White. Oh, diba? Tayo. Tatapon na niya. Ano natin ito? شنو؟ ها؟ شنو؟ شنو؟ هذا انت سبيك. انت ليش انت اجي جدا معنا؟ انت ليش هذا؟ هذا مال انا بس هذا هو هاتي. هذا مال انا كل مال انا جيب شنو ايه ليش؟ هذا بس انا انت بس انت؟ شنو بعد هذا؟ لا وين هذا اخذ؟ شنو؟ صبر صلاح وين شيل هذا؟ لحظه شنو بعد هذا؟ لا وين هذا اخذ؟ شنو؟ صبر صلاح وين شيل هذا؟ لحظه
لحظة جيب بوليس أنا لحظة صبر كيف جيب بوليس؟ صبر دقيقة شنو؟ لا يجي مرة ثانية يجي مرة ثانية؟ لا أكبر الحل شنو؟ يلا يلا انت اسكت. انت يا حيوان، انت يبي حرمة بعدين ما يبي انت تشيلتي دوت. انت اللي بابا يا انت حيوان كلب ما يستحي على وجهك. ايوه يلا شنو فيها سيستم؟ هو كلام وايد مو زين. يا ساتر هو يقول وين بيت بعدين انا ما كلام انت هو شيل الهدوم ما يستحي. هذا رجال كبير. يا احمد يلا يلا ما يستحي على وجهك. مجنون هذا حرامي هذا. ايه انا حرامي عشان هو يقول يعني وين بيتي. هذا بس مال انا انت كيف بلاش هذا اغراض مال انا انت كله هذا مال انت. لا ايه الحمد لله مال انت. عشان انت قول وين بيت انا زعلان انت زعلان. قول هذا شنو انت اسكت انت رجال كبير. يلا ترى هذا ايه انت تيجي انا قدرتك. شنو هذه رجال كبير. هذا عيب انت شنو سوي. والله حق على وجهك عيب على وجهك انت يا حيوان. هذا كلام والله انا تصرت شنو انا قافه قلت شنو جيب خلاص جيب شرطه يلا. هذا مال انت كله. ودي بلاد انت تجيب شرطه يلا جيب شرطه يلا جيب شرطه يلا. استفادي كله يجي ورا انا. قول وين بيت بعدين انا زعلان وهو يقول هذا. والله مشكله هذه. So ayun, nanggagalaiti siya sa galit kasi hindi siya nagtagumpay. Hindi siya nagtagumpay na nakapag-chancing siya. Ganun lang yun. Tapos sasabihin niya sa akin, wag daw ako babalik doon kasi nga sa kanya daw yun, sa kanya daw lahat yun, ganun. So ang ginawa niya, ang ginawa ko naman, sinasagot ko kung anong sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, ano ka, matanda ka na, tapos masama yung ginagawa mo. Sabi ko, hindi ka na lang nahiya sa pagmumukha mo. Sabi ko, inti maistihi alawehik, yun yung Arabic nun, yung hindi ka na lang nahiya sa pagmumukha mo. Sabi ko nang ganun. So lalo ngayon siya nagagalit, syempre, tuwing tapon niya ng salita sa akin na masasama, ano siya, binabato ko siya. Yung akma lang sa ginawa niya. Siyempre, matanda na yun siya. Tapos parang lolo na siya. Tapos ganun pa ang gagawin niya. Hindi na lang siya nahiya sa sarili niya. Diba? Tapos, hindi naman taga rito. Ibang lahi nga lang yun. Then, ayun na. Tapos yun, sinusundan niya ako kasi galit na, napapahiya, hindi niya matanggap sa sarili niya na napahiya na siya. So kada kung saan ako nagpupunta, sinusundan niya ako.
So ngayon, meron na naman akong napuntahan, bumalik ako sa mga bata. Ang masaklap ng doon is wala pa tayong mga kasama na mumulot na instead na swerte ko na sana doon kasi nga bundon-bunton na yung mga tinatapon. Yung mga kababayan natin nga iba, ang dami-dami nilang nakuha. Ako talaga yung, marami rin akong nakuha, pero that time na yun is, ano lang yun bihira lang yun na makakita ako ng marami. So, siguro, sa isip ko na yun, as a positive side, parang hindi siguro para sa akin yun at para kay Ate Yet. So, yun na lang ba? Para hindi ako lalong masaktan. Pero in fairness hindi ako talaga umiyak dun sa harap niya. Lumaban talaga ako sa kanya. Pero pag saktan niya ako, naku, bahala na. Then, dumating ako sa pambata, pumasok ako doon. Kasi dati doon, galing na ako doon before yung mga sapatusan. Siyempre, unahin ko muna yung baga, sapatos, ganun. Pambata, wala kasi naman masyadong bibigyan ng pangbata. So, doon ako, napunta. So, sinundan niya ako. May nakuha ako doon sapatos, parang ipinatong ko doon sa may buntun-buntun na sako na may laman ng mga damit. Kasi nga, yung mga tindero, talagang sineseparate na nila yung ibebenta pa nila ulit at saka nilalagay na nila sa floor. Or sineparate din nila yung ayaw na nila, which is yun na yung libre, pinupulot na namin, pinipili namin naman yung kung ano yung maganda, nasa atin na yun o nasa amin na namumulot. Kung gusto namin lahat, pwede namin kunin lahat, pero ako pinipili ko rin kasi syempre marami naman pagpilian, o diba? At ayun, may nakita akong isang pares na sapatos, pinatong ko dun, sinundan talaga niya ako. Meron pang nangyari na yung hindi ko na open yung yung DJI ko. So sinundan niya talaga ako. Sobrang inis talaga niya sa akin. So kinuha niya yung sapatos, pinabayaan ko na lang siya. Dakdak siya ng dakdak. Ikaw ba naman kung matino kang lalaki, hindi ka na dapat magdakdak sundan yung babae para bang kasi nga hindi ka nagtagumpay sa balak mo sa panananching, ganun ba? Galit na galit. So, parang sabi niya, kasi nga hindi naman talaga siya ang may-ari. Sa gobyerno yun pesto yun ng mga talagang inaanol talaga yun ng gobyerno para sa, kaya nga ukay-ukay doon yung mga pamilihan ng mga mumurahin. Tapos every Saturday, doon din yung mga tinatapon na nila yung mga ayaw na nila kasi pauwi na sila So sayang lang din pag hindi namin kukunin kasi magaganda nga, marami ka talagang mapagpipilian. So anyway, Ilmuhom ayun na. So galit na galit siya sa akin, sabi na dun sa Indiano, pero yung Indiano na yun naintindihan na niya kasi pati yung mga babae na kasama ko doon, sabi niya, ito yung babae na yan wag mo siya bigyan kung meron siyang kukunin, yan siya, daw kasi harami is yung magnanakaw. So masakit yun grabe. Libre na nga, nanakawin pa. Tapos bakit kapag kahit pa walang libre din, magnanakaw ka pa, Mia feels na lang, may roba pa, tapos may tigbibinte, 150, bakit di ka pa bibili, di ba? 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos sa pera natin. So, ayun, parang nasaktan na ako. Yung parang, nag-init na yung ulo ko kasi masakit yung mga salita niya. So, lumabas ako sa kanya, tapos sabi niya, pinapa-stop niya ako magsalita. Tapos, yun nga, syempre, napahiya na siya, lalaki siya Tapos ako, isang hamak lang na babae. Tapos Pilipina pa. Kasi pag Pilipina talaga, gusto nila yung apak-apakan. Hindi pwede. Dapat lumaban tayo pag nasa tama tayo, no? Hindi tayo pwedeng apak-apakan ng mga yan. Pare-parehas lang tayo, no? Na nandito, makipagsapalaran. Tapos sasabihin mo sa akin lahat ito, syukharads na to, ukay-ukay na to. Tapos sabi niya sa akin, masama kasi kinukuha daw namin yung mga paninda niya, which is sa kanya nga daw lahat yun. So parang natatawa na lang ko sa loob-loob ko, pero hindi ko na pinakita sa kanya. Kasi before pa nangyari yan, sinusundan na niya ako. Tapos meron akong kakwentuhan na Pinay nga, di ba namumulot din siya, kasi nasa likod ko siya na sabi kasi ng kapwa natin na akala niya siguro lahat ng mga babae is to get lalong lalo sa lahi natin, ganun. So
ayun, parang ewan ko, na lahat na lang ng kausap ko, para siyang galit na galit, ang gagalaiti. So, ayun, sabi niya sa akin, Kel ba, ganun ba? Yung parang may sinabi siyang masama. So, sabi ko ng ganun din sa akin, Kel, sabi ko ng ganun, which is, hayop ka, sabi ko ng ganun sa kanya. So, ayun na sabi niya, tawag daw ako ng ng kalaban, o para ipadakip ba? So ngayon, akala niya siguro natatakot ako sa kanya, nananakot pa siya. Kaya, ayun, syempre, nasaktan din ako dun, pero never ako umiyak dun. Pero alam mo, masakit kaya yung ginawa niya rin. Hindi nga siya, hindi nga siya nanakit, pero yung ginawa niya sa akin, yung salita pa lang niya, na magkano ka, nasaan ang bahay mo, kam-kam, ganun sa akin, ganun. Tapos, syempre, sinadya niya talagang ito ko na inintog yung ulo niya. Kasi nakaupo na siya dun Talagang inaabangan niya ako. Talagang gagawa talaga siya ng masama. So, ayun. Yun, hindi na ako nakapagtiis. Sinagot-sagot ko na siya. Hindi ka nahiya sa sarili mo. Ganun. Yung salita ng Arabic, hindi ka nahiya sa sarili mo. Rijal kibir, yung matandang lalaki ka na, matandang baba, tapos ganyan pa ang gagawin mo. Tapos, kaya napagsabihan mo ako ng ganyan, na harami kasi nga, syempre galit ka, hindi mo natanggap na hindi mo kaya lahat ng babae na babastusin. O, diba? So, kayo, mga kababayan, kung gusto nyo mang pupunta, lalo dito sa Middle East o sa gitnang silangan na bansa, ang aralin ninyo, ay wag nyong aralin yung paano kayo mag-serve o paano maghawak kutsara o pinggan, yung nagpipidos ba, yung mga lalo pag nagtatrabaho kayo sa loob ng bahay. Pasensya na ha, bilis-bilis ko magsalita. Aralin nyo muna yung lengguwahe nila. Kasi dito, pag hindi mo alam ang mga pinagsasabi nila, apak-apakan ka lang nila yun. At saka kailangan, dala-dala mo isa kang matapang na babae. Lalong-lalo tayong mga babae. Dapat matapang tayo. Hindi natin hahayaan na apak-apakan lang nila tayo. Dahil sa lahi natin. Kasi ang tingin nila sa lahi natin, mababa. Oh, ayun. Kaya pag gusto nyo makipagsapalaran dito sa Middle East, dalhin nyo yung sa sarili nyo yung tapang, at saka dapat matutunan nyo rin yung lengguwahe nila, hindi lang sa loob ng bahay, hindi lang yung sa nagtatrabaho sa loob ng bahay, kundi nagtatrabaho sa labas, kailangan palaban ka. Kasi wala namang problema dito pag hindi ka sumusuway sa batas nila, pag okay lahat, yung mga dokumento mo, at saka pag nasa loob kayo ng bahay, aralin mo nyo, bago kayo magtrabaho sa loob ng bahay, aralin nyo muna yung lengguwahe nila, at saka, ito na pala, mas mabuti na lang wag na kayong magtrabaho dito sa loob ng bahay. Hindi naman sa lahat lahat naman mababait sila. Matagal na ako dito, pero yun lang nangyari sa akin ba, nung Sabado ng gabi. Ibang lahi yun. At saka marami rin akong naranasan. Siyempre tayo, mga Pilipina, maganda. O, diba? O, aminin nyo, diba? Magaganda tayo. Talagang hindi mo maiwasan na, na may magkakagusto sa atin. Pero may matino, may masama talaga. Pero karamihan dito, maraming mga makakating mga lalaki. Kaya mag-iingat tayo, mag-iingat kayo. Yung mga gustong pupunta dito, advice ko lang sa inyo, kailangan pupunta kayo dito na strong kayo, na alam nyo na lahat, at aralin nyo muna yung lengguwahe nila, kasi paglalabas kayo, mostly yung mga ibang lahi, hindi naman English yung mga yan nila salita. Mas maganda talaga yung nakakapagsalita ka ng Arabic. Ganun. Para hindi lang tayo nagmumukhang tanga sa harap ng mga iba't ibang lahi dito. Lalo na pag yung mga tingin nila sa natin, sa nationality natin ay iba, ang babaw talaga ng tingin nila. So yun lang po, thank you, yun lang, gusto ko lang i-share yung naranasan ko dun sa ukay-ukay. Ate Yet ganun nangyari sa akin, Ate Yet, pero masaya.
Masaya. Yung gustong pupunta dun sa ukay-ukay, sabihin nyo lang na pag nasa loob na kayo ng bahay, pwede kayo mag-day off tuwing Sabado, tapos pupunta kayo doon tuwing gabi. O, di ba ang ganda, libre lang. Meron pa kayong maipabagahe sa mga pamilya ninyo. Promise, marami kayong makukuhang mga magagandang damit. Maswertehan mo, may magagandang sapatos. Mga babasagin din, pero late na rin kasi yun ng gabi. Basta marami kang makukuha dun. So, yun lang. Blessed talaga doon sa Ukay-Ukay Shukharas. Thank you! Bye-bye! God bless everyone!